guys, welcome back to my channel. My name is Mary Ted and I am a full-time freelancer. And for today's video guys, i-share ko sa inyo kasi medyo maraming nagtatanong about dun sa kung paano nga ba gumawa ng portfolio and kung paano mag-optimize um, ng profile sa Upwork or sa onlinejobs.ph. So yung share ko sa inyo dito guys is yung sa Upwork. Actually, wala talaga akong portfolio na kagaya ng iba na gumagawa pa ng sariling website para lang dun sa portfolio, or meron din kasing sa Canva ng portfolio pero hindi ko pa yun try. So yung literal na portfolio na ginawa ko is yung sa Upwork profile ko lang, tapos screenshot lang ng mga items na ginawa ko galing dun sa previous client ko. So, yun lang yung mga nilagay ko sa experience, ganun. Or pwede rin kung may previous client ka, ganun. So, ganun lang yung ginawa ko nung time na wala pa akong client sa Upwork para lang magkaroon ng laman yung Upwork profile ko. Kasi, wala talaga siyang wala akong history since hindi pa ako nagkakaroon ng client. Yun, yun yung ginawa ko para magkaroon ng portfolio. Actually, parang hindi nga siya portfolio kasi nga, yung portfolio, resume, ganun. So, wala din akong resume noon kasi nung time na yun, bawal pang mag-upload ng resume sa Upwork. And ngayon, I think pwede na. Medyo matagal na kasi ako hindi talaga nag-a-apply sa Upwork, kaya medyo hindi na ako masyado updated dun sa mga bagong policy ni Upwork. Pero dati ganun, hindi ako nagsisend ng portfolio. As wala talaga akong parang yung professional na portfolio sa Upwork. Wala akong ganun. And pag gumagawa ako ng proposal, yung proposal ko, kung ano yung job post, yun lang talaga. Hindi siya generic na proposal. Kumbaga, yung proposal ko, nakaano talaga siya dun sa, hindi siya yung parang copy-paste lang na ginagawa ng iba na parang kokopihin lang nila na yung ginawa nilang proposal dati, kokopihin lang nila. Tapos yung sa akin, pag gumagawa ako ng proposal, kung ano lang talaga yung gagawa ako ng specific na proposal para lang dun sa job post na yun. So, mag-reply si client, then saka ako mag-free trial, ganun. Kasi minsan ng mga client na i-offeran ka ng free listing trial para ma-test kung marunong ka ba talagang mag-list ng items, yung ganun. So, ganun yung ginawa ko. And tulad ng sinasabi ko dati, hindi kasi ako apply ng apply sa mga job post na feeling ko, kunyari, may nakita akong job post na about na kaya kong gawin or related sa eBay. Hindi ako basta-basta nag-a-apply. Pinipili ko lang talaga yung ina-applyan ko. Kaya hindi rin talaga ako ganun ka experience gumawa ng proposal. Pero yung proposal kasi dati, tinuturo yun sa amin doon sa in-enrollan ko na course. Kaya mayroon akong idea kung paano ba talaga gumawa ng effective na proposal. Ginawa ko din dun sa profile ko, nilagay ko dun yung mga tools na ginagamit ng client na alam ko nang gawin. Actually, yung ibang tools dun, hindi ko pa na-try gamitin, pero meron akong knowledge or basic knowledge about dun sa tools, kaya kong gawin. Kasi parang din siya parang keywords din siya. So, may chance na, kunyari, mag-search si client ng specific na tools, may chance na lalabas yung profile mo dun sa hinahanap ni client. Kaya mas maganda na or ilagay nyo doon sa profile nyo yung mga specific na tools, listing tools na ginagamit sa paglilist ng product sa eBay or sa Amazon or kung saan man na e-commerce platform yung a-applyan ninyo. So, yun yung pinaka ginawa ko dati. Kaya kahit papano, siguro na lumalabas yung profile ko dun sa pag nag-search si client. At saka isa pa guys, nung nagkaroon kasi ako ng first client sa Upwork, maganda yung binigay niyang feedback sa akin. Kaya hindi ako masyadong nahirapan na maghanap ng client. Kasi nung time na nagbigay ng feedback yung first client ko, parang yung client na mismo yung nag-i-invite sa akin na mag-apply dun sa job post nila. Kaya ewan ko, nung time na yun guys hindi ko, iba-iba, syempre nagbabago yung freelancing world. Marami ng mga pumapasok sa freelancing, so mas marami ng mapagpipilian yung client. Pero nung time na yun, ganun, hindi ako masyadong nahirapan nung meron na akong feedback galing dun sa first client ko. Nahirapan ako sa umpisa na
magkaroon ng client. Yun lang. Pero nung nagkaroon na ako ng client, yun, medyo hindi na ganun ka, no, kahirap. Although, meron din ako mga proposal no na hindi ako na-hire. Syempre, ganun talaga, hindi naman porket may experience ka, ma-hire ka na kaagad. Kunyari, wala talaga kayong experience, yun nga yung best na gawin ninyo is, kunyari meron kayong makitang job post sa Upwork or sa onlinejobs.ph na naglagay yung client doon ng listing tools na gagamitin niya. Ang gawin nyo, i-search nyo yon sa Google, tapos i-try nyo sa YouTube kung merong tutorial, tapos, panoorin nyo yun kung paano gawin, ganun. Kasi once na meron kayong experience or nagamit nyo na yung isang tools, hindi na kayo mahihirapan na gumamit ng ibang listing tools. Kasi halos pare-parehas lang naman yung gagawin doon. So, hindi nyo pa, kunyari gusto nyo mag-apply doon, tapos wala talaga kayong experience, pwede nyo sabihin doon sa client na meron kayong basic knowledge doon sa tools, tapos kung willing siya na mag-train, so willing ka to be trained, ganun. Kasi lahat naman tayo nag-uumpisa sa walang experience. So, gawa na lang tayo. And yun nga, isa sa pinaka pwede nyong gawin is yung mag-list mismo kayo sa eBay store or sa eBay Philippines, kasi yung eBay Philippines free naman siya. Pwede kayong mag-list ng product doon, tapos yun yung screenshot nyo, tapos yun yung gawin yung portfolio. Sinishare ko sa inyo yung mga ginawa ko dati. Wala nang masama kung itatry nyo, just in case na effective pa yung ganong strategy. Basta guys, pag mag-a-apply kayo, dun sa proposal ninyo, yung gagawin ninyong proposal, make sure na yung mga experiences na ilalagay nyo doon is related dun sa hinahanap ni client or dun sa ina-applyan ninyo. Huwag na kayong maglalagay ng experience na hindi naman related doon, kasi hahaba lang yung proposal ninyo, and minsan yung mga client sobrang busy ng mga yan. So, minsan pinipili lang talaga nila kung may makita silang keywords na pasok dun sa kanilang hinahanap. So yun, mas maganda kung detailed yung proposal na gagawin nyo, and kung ano lang yung hinahanap ni client is yun lang yung ilalagay nyo doon sa proposal nyo. Para simple lang, pero detailed yung mga yung laman ng proposal ninyo. Ayun lang guys. And saan yung mga client, medyo matagal din talaga sila mag-reply. May experience ako noon na parang 1 month na yung 1 month na akong nag-send sa kanya ng proposal, tapos yun, parang after 1 month ng pagka-send ko ng proposal sa kanya, saka lang siya nag-reply, and na-hire naman niya ako. So akalain mo yun, hindi ko akalain na sa loob ng 1 month na ako pa yung ma-hire niya. Kung wala talaga kayong budget sa Upwork, kasi nga may bayad kayong connect. So, i-try nyo muna sa onlinejobs.ph, and i-try nyo mag-agency. Sa agency kasi, wala akong ma-recommend kasi hindi nga ako nakapag-try na mag-apply sa agency. So, onlinejobs.ph and sa Upwork lang talaga. Ayun lang muna guys. Sana may natutunan kayo sa video na to, and ayun, see you in my next video. Bye!